Ngayong linggo sa Mabuting Balita ay tinuturo sa atin ni Jesus ang napakahalagang bagay, ang matiyagang panalangin. Sa kwento ni Jesus, may isang balo na paulit-ulit na lumalapit sa isang hukom upang humingi ng katarungan. Ang hukom na ito ay walang takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Ngunit sa huli ay pinagbigyan niya ang balo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang matiyagang paghingi. Tatlong bagay ang itinuturo sa atin ngayon. Una, manalangin na matiyaga na hindi sumusuko. Ang panalangin na hindi lamang pagsasabi ng ating mga pangangailangan, kundi isang patuloy na paglapit sa Diyos na puno ng pagtitiwala. Marami sa atin ang madaling manghina sa pagdarasal kapag tila walang nangyayari. Tandaan natin, ang Diyos ay laging nakikinig. Bagamat hindi agad siya sumasagot sa gusto nating oras at panahon, siya ay sumasagot sa kanyang tamang panahon at karunungan. Pangalawa, ang pananalangin ay tanda ng buhay na pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng Mabuting Balita ngayon, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ito ay isang mapanuring tanong. Sa panahon ng pagsubok, nananatili pa kaya tayong nananalangin? Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa patuloy nating paglapit sa Diyos. Kahit tila wala siyang kasagutan. Tulad ng balo sa Mabuting Balita, tinatawag tayo maging matatag sa pag-asa. Manalangin kahit masakit, kahit pagod, kahit tila walang sagot, sapagkat ang pananalangin ay hindi lang para baguhin ang ating sitwasyon, kundi upang baguhin ang ating mga puso at ihanay ito sa kalooban ng Diyos. Panghuli, ang Diyos ay Ama na laging handang makinig. Hindi tayo nananalangin sa isang malupit na hukom, kundi sa isang mapagmahal na Ama. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, ang panalangin ay pakikipagkaibigan sa Diyos, ang malapit at tapat na pakikipag-usap sa Kanya na alam nating nagmamahal sa atin. Kaya't kung minsan tila wala siyang sagot, hindi ito tanda ng kanyang paglayo, kundi paanyaya sa atin na lumapit pa ng higit at magtiwala pa ng lubos. Sa ating panahon ngayon na puno ng pagmamadali, gusto natin lagi ng instant. Pero ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng pananampalatayang marunong maghintay. Minsan ang sagot ng Diyos ay hindi oo, kundi maghintay ka muna. O kaya may mas maganda pa akong plano para sa iyo. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kanyang sagot sa ating mga panalangin ay mas maganda at mabuti kaysa sa ating inaasahan. Kaya manatili tayong tapat sa pananalangin at puno ng pag-asa, sapagkat ang pusong matiyaga sa panalangin ay pusong kailanman hindi lilisanin ng Diyos.